I will give you many uncomfortable truths that you need to know, and it's for your own good. So, ayun, let's go! Number one is not all your people is your friends. Hindi mo lahat kaibigan. Normalize calling your kinikilalang friend na um, kalase mo, katrabaho mo, classmate, workmate, churchmate, or kapatid sa pananampalataya, brothers in Christ, sisters in Christ, pares lang yung mga magsasabi ko, or anything na pwedeng ipang-describe sa kinikilala mo kaibigan, kapitbahay, kaklase, kamag-anak, Basta yung mga ganun. Kasi di lahat ay kaibigan mo. So, next topic natin, episode 4, bibigyan naman kita ng mga uh, about about friendship yung next topic natin. Pangalawa, hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka. No matter what good deeds pa yung gawin mo, may mga taong aayawan ka talaga. Hindi lahat magugustuhan ka. So, ayun, kasi we can't please everyone. Even me, hindi ko may please lahat ng tao. Maybe ikaw ayaw mo sa akin, and that's okay for me. And I understand that because, ayun nga, di naman tayo may please natin lahat ng tao. We can't please everybody. I understand that, and naniniwala din naman ako doon kasi kahit gaano ka pa kabuti, gaano ka pa kabait, meron talagang ayawan ka, meron talagang i-hit ka, or meron talagang aayaw sa'yo. Fourth is life isn't fair. Sabi nga nila, may mga tao nasa taas, may mga tao nasa baba. Kumbaga, ang buhay ay parang gulong, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Okay, sobra sakit or napaka-uncomfortable, napakahirap na ano yun, pero sometimes you are the problem. That's the truth. Kasi minsan, di ba, when we experience the problem, when we encounter a problem, especially with other people, parang iniisip natin ano yung ginagawa nilang or paano nila ginagawa yun, bakit nila ginagawa yun. Kumbaga, nasa kanila yung sisi at hindi sa atin. Kumbaga, we are blaming them for what's happening to us, for what's going on, but sometimes we are the problem, di ba? Tayo yung problema minsan, hindi yung ibang tao. So, mahalaga na mag-reflect ka sa nangyayari sa'yo to help yourself, syempre. Next is, not everyone deserves unlimited chances. Dapat meron kang boundaries, meron kang hangganan, na dapat hanggang ganito lang, hanggang ganyan lang yung boundaries mo. Kumaga, pag nagkamali sila sa'yo, patawarin mo, anuin mo, parang hindi mo sa pagkatiwalaan ulit. Kumaga, anuin mo, i-entertain mo or ano. Pero pag binigo ka nila ulit, kumaga, hanggang second chance lang sabi nila. 'Di ba? Tsaka kasi, pag binigyan ka ng second chance, dapat hindi mo na yun sayangin pa kasi binigyan ka na ng second chance, 'di ba? So, pag binigyan mo na ng second chance at trinidor, binigo ka pa rin. Ang lalim naman ata ng trader. Basta, pag disappoint ka pa rin ng tao na yan, huwag mo na siyang bigyan ng second chance. You can forgive him or you can forgive her, forgive them, but you should not allow yourself or them to be part of your life again. Next is your feelings are valid but your actions are still your responsibility. Kumbaga, pag halimbawa, nabully ka or ginawan ka ng masama, then, ibig sabihin, pag gumawa ka pa rin ng masama at pag gumawa ka ng masama, give back mo yung energy na yun, is responsibilidad mo yun or sa'yo pa rin yun. Hindi mo pwedeng masisi yung iba kasi maraming ibang other way. Iba na other way pa. Hindi, maraming ibang other way para mag-heal ka. Maraming ibang other way para ibuhos mo yung galit mo, yung nararamdaman mo, yung hinanakit mo. So, maraming ibang other way nang hindi ka nananakit ng ibang tao, hindi ka nangungupal ng ibang tao, hindi ka, ano na yun, so, hindi ka umapatay ng ibang tao, or
or hindi ka naninira ng ibang tao. Marami bang other way para mag-heal, para, you know, maka-heal or maging maka-move on, or sabihin na natin makapagigante. Pero sabi nila, and ito naman talaga yung katotohanan, the best revenge is nag-improve ka, mas lalo kang nagiging matured, and pinapakita mo na yun, nag-improve ka, and yung success mo, na pag nakita nila na success ka na sa buhay, while sila ay hindi pa, ayun yung best success. Okay? May mga tao na mag stay for a reason. Hindi sila mag stay sa lows mo, pero pag lows nila, dapat andun ka, dapat present ka. Dapat pag kailangan sila sa'yo, dapat bibigay mo, or pero pag ikaw na may nangangailangan, hindi nila ibibigay sa'yo yung kailangan mo. So, nag-i-stay sila kasi alam nilang meron silang makukuha sa'yo, tas pag ikaw naman yung may kailangan, ayaw na nila, magbabanish sila, mawawala sila bigla, pero pag may kailangan sila, lilita ulit sila. I don't need to elaborate that. Sana naiintindihan niyo naman yun na may mga tao nandyan sa pag-advantage, or may mga tao nandyan pag maginhawa ka, or meron kang alam nila meron silang makuha from you. And pag wala ka na, or ang worst is pag ikaw naman nangangailangan, may mga tao na mawawala na lang bigla. So sana naintindihan yun, and I don't need to give one example pa. Kaya pala first person, share ko lang, singit ko lang. Kasi di ba ang Minecraft na first person. Pero tinanggal ko na kasi ayoko ng first person sa Roblox. Sometimes, meron talaga mga katotohanan na masakit. At hindi lang basta masakit, sobrang sakit, di ba? Marami tayong dapat matunan in our life. So, ayun, tandaan nyo, hindi natatapos ang growth ng isang tao. Kasi, hindi pa naman tayo patay. Siyempre, pag patay ka na, tapos na yung growth mo. Meron ka pang i-grow habang tumatanda ka. Meron ka pang i-matured pag tumatanda ka. Meron ka pang matutunan, and hindi lang sa school, hindi lang sa church, hindi lang sa kung saan man yung venue or yung lugar na meron tayong matutunan. Kasi sa buhay natin. And sometimes, we don't need to experience things na na-experience ng ibang tao para lang ma-realize natin. Sometimes, ang pakikinig is enough for us to learn about life. Huwag mong hintayin na, ay hindi ako makikinig dito sa tao na to kasi, tsaka di ko pa naman na-experience. Dapat ma-experience ko muna. So, sometimes, magandang makinig sa mga tao kasi, syempre, we don't want, or they don't want to experience things na na-experience na nila. They don't want you to experience worst, or yung mga things na pangit. They don't want you to experience bad experiences na na-experience nila. So, itaturo nila sa yun. And these are the real talks, and yeah. And I just want to close this video with this message. I want to tell you about this. Sometimes we need to watch videos like this, yung mga meron tayong matutunan, even if it hurt us. Kasi masakit talaga yung katotohanan, okay? And ayun, may mga tao kasi na gusto nila yung mga sugar-coated videos, sugar-coated messages. And sometimes pag nakakarinig sila ng mga ganito message, or ng mga message, gusto lang nila yung mga matamis pakinggan, masarap sa tenga, may kiliti, pero ayaw nila yung masakit. Ayaw nila yung harsh. Ayaw nila ng painful. Pero sometimes we need to hear this kind of things for us na mag-grow, for us to learn something. Hindi na tayo dapat minsan nanonood ng entertainment videos or ng mga nakakapagpa-entertain sa atin. We need to watch motivational videos, encouraging videos, or kung ano man yung videos na meron tayong matutunan kahit pa may sakit,
We need to experience na, sasabihan tayo ng katuan because that's a life, you know. So, thank you for watching and God bless. See you in my next video. So, yeah.